Hindi lahat ng tao na may ayaw sa mga introvert ay ipinapakita ito ng direkta. May mga taong hindi kaharapin, hindi sila sisigaw, hindi sila makikipag-away. Sa halip, ipinapakita nila ang kanilang nararamdaman sa pamamagitan ng mga maliliit at banayad na kilos. At ironically, habang ikaw ay mas kalmado, mapagmasid at tahimik, mas nagiging hindi komportable ang ilang tao sa paligid mo. Bakit? Dahil ang mga introvert ay hindi mabilis mag-react, hindi humihingi ng approval, at hindi ipinapakita kung ano ang tunay nilang nararamdaman. Para sa mga taong sanay sa atensyon, dominasyon o kontrol, ang katahimikang yon ay nagiging banta. Para sa kanila ang mga tahimik na tao ay mahirap hulaan. Hindi nila kayang masukat kung gaano ka katapat. Hindi nila kayang mabasa ang iniisip mo. Hindi nila kayang manipulahin ang magiging reaksyon mo. At kapag ang isang tao ay hindi kayang kontrolin ang sitwasyon, kadalasan ay nagiging hindi sila komportable. Kaya kapag may taong lihim na may galit sa'yo dahil sa iyong introvert na personalidad, may mga bagay silang palaging naibibigay sa'yo. Hindi bilang regalo, kundi bilang mga reaksyon na hindi nila mapigilang ipakita. Ang mga reaksyong ito ay kadalasang lumilitaw sa paulit-ulit na mga patterns. Hindi ito lantaran na galit, hindi ito direktang komprontasyon. Ito ay maliliit na mga kilos na paulit-ulit na nangyayari sa paglipas ng panahon. Narito ang 6 na bagay na palaging ibinibigay ng isang taong may galit sa iyo dahil introvert ka. Number 1. Maling pag-unawa na hindi kailangan. Isa sa mga unang bagay na ibinibigay ng mga tao sa introvert kapag may ayaw sila sa kanila ay maling interpretasyon. Ang iyong katahimikan ay nagiging kayabangan sa kanilang mata. Ang iyong pagiging independent ay nagiging pagiging cold. Ang iyong pagiging kalmado ay nagiging pagmamataas. Ang mga taong may negatibong tingin na sa iyo ay iintindihin ang lahat ng ginagawa mo gamit ang baluktot na pananaw. Kapag tahimik ka, sasabihin nilang sa tingin mo ay mas mataas ka sa kanila. Kapag nagtatrabaho ka ng tahimik, sasabihin nilang antisocial ka. Kapag nakatuon ka sa ginagawa mo, sasabihin nilang hindi ka pala kaibigan. Kahit ang mga normal at neutral na kilos ay nagiging kahina-hinala. Kapag maaga kang umalis, sasabihin nilang ayaw mo sa grupo. Kapag tumanggi ka sa isang imbitasyon, iisipin nilang hinuhusgahan mo sila. Kapag tahimik ka sa meeting, iisipin nilang palihim mong pinupuna ang lahat. Ngunit kadalasan ang katotohanan ay simple lang. Ang mga introvert ay kadalasang pinoproseso lang ang mundo sa loob ng kanilang isip. Nag-iisip muna bago magsalita, nag-oobserba muna bago mag-react, nagsusuri muna bago makisali. Para sa isang introvert, ang katahimikan ay hindi pagtanggi. Ito ay pagmumuni-muni. Ngunit kapag may ayaw na sa iyo ang isang tao, bihira silang maghanap ng simpleng paliwanag. Sa halip, gumagawa sila ng sariling kwento na magpapatunay sa pinaniniwalaan na nila. At kapag nabuo na ang kwentong yon sa kanilang isip, bawat maliit mong kilos ay nagiging ebidensya. Sa isang banda, habang mas kaunti kang nagpapaliwanag tungkol sa sarili mo, mas pinupunan ng kanilang imahinasyon ang mga puwang. Ngunit sa kalaunan, may isang mahalagang bagay na napagtatanto ng mga introvert na sanay na. Ang baling pag-unawa ay mas tungkol sa tagamasid kaysa sa taong inoobserbahan. Number 2. Passive aggression. Ang mga taong may ayaw sa introvert ay bihirang umatake ng direkta. Sa halip nagbibigay sila ng passive aggression. Maaaring lumabas ito sa iba't ibang paraan. Maliliit na mga sarkastikong komento, mga papuring may kasamang patama, o tahimik na pag-exclude sa iyo sa mga pag-uusap. Halimbawa, may maririnig kang ganito. Tahimik ka ngayon, pero tahimik ka naman palagi. O kaya, wow, nagsalita ka rin sa wakas. Minsan tatawanan nila ang sinabi mo, tapos biglang sasabihin, relax lang, joke lang naman.
Ang mga ganitong sandali ay bihirang aksidente. Ang passive aggression ay isang ligtas na paraan para maipakita ng isang tao ang kanyang ayaw nang hindi ka direktang hinaharap. Pinapayagan silang subukan ang mga hangganan para makita kung magre-react ka, para tignan kung kaya ka nilang gawing hindi komportable. Pero may problema ang ganitong paraan kapag ginamit laban sa mga introvert. Ang mga introvert ay kadalasang hindi agad nagre-react. Hindi sila agad pumapasok sa emosyonal na pagtatalo. Hindi sila laging tumutugon sa mga provocations. Hindi rin sila agad nagde-defend ng sarili. Ang kakulangan ng reaksyon na ito ay nakakainis para sa mga taong passive-aggressive. Dahil ang tunay na layunin ng passive aggression ay hindi lang expression. Kailangan makakuha ng reaksyon. Gusto nilang makita yung pagkainis. Gusto nilang makita yung kahihiyan. Gusto nilang mapatunayan na kaya nilang gambalain ang emosyonal mong balanse. Ngunit kapag nanatili kang kalmado, mas nagiging malinaw ang kanilang ugali sa mata ng ibang tao. At minsan ang kanilang tahimik na pagkapuot ay unti-unting nalalantad kahit wala kang sinasabi. Number 3, pilit na social pressure. Isa pang bagay na ibinibigay ng mga taong may ayaw sa introvert ay pilit na social pressure. Pinipilit ka nilang magsalita ng mas marami. Pinipilit ka nilang makisali sa mga pag-uusap. Pinipilit ka nilang kumilos tulad ng iba. Maaaring marinig mo ang ganitong linya. Bakit ang tahimik mo? Magsalita ka naman. Sumama ka naman sa amin minsan. Huwag kang mahiya. Sa unang tingin, maaaring mukhang harmless ang mga pahayag na ito. Minsan pa nga ay parang encouragement. Pero kapag paulit-ulit itong nangyayari, lalo na kung galing sa taong hindi talaga gusto ang personalidad mo, mas nagiging malinaw ang mensahe. Ang totoong sinasabi nila ay dapat magbago ka. Sa maraming social na kapaligiran, ang pagiging madaldal ang itinuturing na normal. Ang pakikilahok ay sinusukat sa kung gaano kadalas magsalita ang isang tao. Ang kumpiyansa ay sinusukat sa kung gaano kalakas ang pagpapahayag ng sarili. Ngunit iba ang paraan ng mga introvert. Mas pinipili nila ang makahulugang pag-uusap kaysa sa patuloy na pag-uusap. Nagsasalita lang sila kapag may talagang mahalagang sasabihin. Pinipili nilang i-conserve ang kanilang enerhiya kaysa gamitin ito sa walang tigil na social performance. Para sa mga taong inaasahan na lahat ay susunod sa parehong social na ritmo, ang pagkakaibang ito ay nagiging hindi komportable. Kaya naglalagay sila ng pressure. Sinusubukan nilang baguhin ang iyong personalidad. Ngunit ang madalas nilang hindi nauunawaan ay ito. Ang pagiging totoo sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa pinilit na pakikilahok. Hindi kailangang maging mas maingay ang mga introvert para maging mas mahalaga. Minsan, ang thoughtful na boses sa isang silid ay ang boses na pinakamadalang magsalita. Number 4, hinala. Kapag may ayaw ang isang tao sa introvert, madalas na ibinibigay nila ang hinala. Ang mga tahimik na tao ay natural na nagdudulot ng curiosity. Ngunit para sa mga taong may insecurity, ang curiosity na yon ay mabilis na nagiging pagkabahala. Kapag ang isang tao ay palaging nagsasalita, madaling hulaan ang kanyang intensyon. Ipinapakita niya ang kanyang opinyon, ipinapakita niya ang kanyang emosyon, at ipinapakita niya kung sino ang mga kakampi niya. Ngunit ang mga introvert ay kadalasang mas kaunti ang ibinubunyag. Mas nakikinig sila kaysa nagsasalita, mas nag-oobserba kaysa nagpapakita. At para sa ilang uri ng personalidad, ang katahimikang yon ay nagiging pagkabahala dahil hindi ka nila madaling mabasa. Kapag hindi mabasa ng mga tao ang isang tao, minsan ay gumagawa sila ng sariling mga paliwanag. Maaaring isipin nilang hinuhusgahan mo sila, sinusuri mo ang bawat tao sa silid, o lihim mong pinupuna ang kanilang kilos. Pero sa totoo lang, maraming introvert ang simpleng pinoproseso lang ang mga impormasyon. Iniisip nila ang pag-uusap, pinagmamasdan ang dinamika ng grupo, o minsan ay tahimik lang nilang ini-enjoy ang sandali. Ngunit ang isip ng mga tao ay hindi komportable sa kawalan ng katiyakan.
Kaya kapag may ayaw na sa'yo ang isang tao, pinupuno nila ng hinala ang kawalan ng katiyakan na yon. Ironically, ang katahimikang kinatatakutan nila ay kadalasan simpleng malalim na pag-iisip lamang. Number 5. Pagtatangkang ihiwalay ka. Isa pang reaksyon na natatanggap ng mga introvert mula sa mga taong may ayaw sa kanila ay ang banayad na pagtatangkang ihiwalay sila. Hindi ito laging lantaran na pagtanggi. Minsan, mas tahimik ito. Halimbawa, tumigil silang imbitahan ka sa ilang gawain o kaya mag-usap-usap sila sa paligid mo nang hindi ka sinasali o magplano sila kasama ang iba habang nagpapanggap na hindi ka bahagi ng pag-uusap. Minsan binabaliwala din nila ang iyong mungkahi hanggang sa may ibang tao ang magsabi ng parehong ideya. Ang mga kilos na ito ay bihirang basta lang nangyayari. Madalas ito ay pagtatangka na kontrolin ang dinamika ng grupo. May mga taong nakakaramdam ng banta mula sa mga individual na hindi nila madaling maimpluwensyahan. At ang mga introvert, dahil sa kanilang pagiging independent, ay minsang hindi sinasadyang nakakagambala sa social hierarchy. Hindi sila masyadong umaasa sa pag-aproba ng grupo. Hindi sila naghahabol ng popularity. Mas komportable silang tumayo sa labas ng bilog. Para sa isang taong pinahalagahan ang social dominance, ang ganitong independence ay maaaring magmukhang pagsuway. Kaya nagiging tahimik na estratehiya ang isolation. Kung hindi nila makontrol ang iyong personalidad, susubukan nilang bawasan ang iyong presensya. Pero ironically, ang mga introvert ang kadalasang hindi gaanong naaapektuhan ng ganitong taktika. Sanay na silang mamuhay ng komportable sa pag-iisa. Habang ang iba ay natatakot mapag-isa, ang mga introvert ay ginagamit ang katahimikan bilang lugar para mag-recharge, mag-isip at lumago. At number 6, respeto na hindi inaamin. Ang huling bagay na maaaring lihim na ibinibigay ng isang taong may ayaw sa'yo ay ang tahimik na respeto, kahit hindi nila ito kailanman aminin. Ang mga introvert ay kadalasang merong matibay na disiplina sa loob ng sarili. Nag-iisip muna bago magsalita, nagsusuri muna bago magdesisyon. Sa simula, maaaring magmukha itong pagiging malayo o distansya. Pero habang tumatagal, napapansin ng mga tao ang mga patterns. Napapansin nilang bihirang magsalita ang introvert ng walang dahilan. At kapag nagsalita sila, kadalasan ay may bigat ang kanilang mga salita. Napapansin din nilang ang introvert ay hindi madaling yumuko sa social pressure. Komportable silang hindi sumang-ayon kahit tahimik lamang. Komportable silang tumayo ng mag-isa kung kinakailangan. At ang ganitong uri ng independence ay nagbubunga ng isang bagay na hindi inaasahan. Respeto. Hindi ito malakas na paghanga. Hindi rin ito lantaran na papuri, kundi tahimik na pagkilala. Kahit ang mga taong may ayaw sa mga introvert ay minsang napapansin ang kanilang katatagan. Nakikita nila na ang iyong pagiging kalmado ay hindi kahinaan. Ang iyong katahimikan ay hindi kakulangan sa kaalaman. Ang iyong distansya ay hindi insecurity. At unti-unti, kahit ang mga kritiko ay nagsisimulang maunawaan ang isang bagay. Ang taong hindi umaasa sa pag-aproba ng iba ay mahirap kontrolin. At ang mga taong mahirap kontrolin ay kadalasang nire-respeto ng lahat. Kapag may taong may ayaw sa iyo dahil sa iyong introvert na personalidad, tandaan ng isang mahalagang bagay. Ang kanilang reaksyon ay hindi palaging tungkol sa iyo. Minsan ito ay tungkol sa kanilang sariling hindi komportabling pakiramdam sa mga bagay na hindi nila madaling mabasa, makontrol o maimpluwensyahan. Iba ang galaw ng mga introvert sa social na mundo. Mas nag-oobserba sila kaysa magpasikat. Mas nakikinig sila kaysa makipagpaligsahan. Mas nagsusuri sila kaysa agad mag-react. At sa isang maingay na kapaligiran, ang tahimik na lakas ay maaaring magmukhang nakakatakot. Kaya kung may mga taong nagbibigay sa iyo ng maling pag-unawa, pressure, sarcasm, hinala o banayad na pag-iwas,
Maaaring ang ibig sabihin lang nito ay may nahamon ang presensya mo sa loob nila. Hindi sa pamamagitan ng ingay, hindi sa pamamagitan ng komprontasyon, kundi sa pamamagitan ng isang bagay na mas bihira, ang tahimik na kalayaan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Glenn Adversario. Sabi niya, "Hello po Sir AP, at kayo rin mga introverts dyan. How are you doing? Tayo pala ay undercover psychologist. Remember, we are beyond being strong. Hindi tayo affected ng identification ng lipunan." Sabi naman ni Elsa Fampulme, "Sanay ako na mag-isa dahil lumaki ako na lolo at lola ko lang ang kasama at di rin ako pinapayagan na makipaglaro sa ibang bata. Pero di naman ako lumaking kapos sa buhay dahil maraming kabuhayan ang ninuno ko. Kaya lang sobrang istrikto, kaya lumaki akong matino." Sabi naman ni Ira Colindi Maranan, "Hello po Sir AP. Salamat po sa paalala. Nakakagaan po ng loob yung mga paliwanag nyo po. Kapag talaga madami kang naranasan sa buhay, nagiging mas matalino ka sa pagprotekta sa sarili mo." At ayon naman kay Marie Delight Worker, "Hi po Sir AP, good evening. Nice episode, thanks. Mula pagkabata ganito na talaga ako, mahilig mag-isa. Madalas pa ako mapalo ng nanay ko noon dahil pumupunta ako mag-isa sa kagubatan, nangunguha ng panggatong, prutas at kung ano-ano pa. Sarap kaya maglakad-lakad sa loob ng kagubatan. Malamig at presko sa pakiramdam. Ngayong nagkaisip na ako, ganun pa din naman ako. Gusto ko mag-isa. Hindi naman ako anti-social. Hindi lang talaga ako nakakatagal sa sobrang ingay na paligid. Maraming salamat po muli Sir AP. Happy weekend and God bless always." At shoutout din kila Jonathan Mariano, Secret Spy, Renante Damgo, Lito Riado, 1281, Roldan Luna Roy, Iramel Gandeza Vicente, Annalyn Granada, Mario Alipit, James Sotelo, Emma Villanueva, Ambi, Ramlat, Jola Short Video, Lone Survivor Diaz, Princess Fernandez at kay Cathy. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.